Nagkausap kami kahapon ni Senator Pimentel at ni Senator Bato. At ang napagkasunduan nila ay Lunes imbis na Biyernes para sa unang pagdinig ng komite ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Pia, pero magpe-preside ay si Senator Coco Pimentel. At kinumpirma sa akin ni Senator Bato kahapon na nais nga niyang imbitahan si Pangulong Duterte at na as of yesterday ay dadalo daw si dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Lunes. Sir, ano lang significance na umattend si Pangulong Duterte? Dahil ito ang unang pagkakataon kung sakasakali na siya mag-a-attend sa anumang uri ng pagdinig kaugnay sa kanyang mga ginawa o hindi ginawa nung siya'y Pangulo pa. Sir, yung magiging senaryo kung nandun si dating Pangulo and then andun yung sila Garma na may mga revelation na ginawa sa House? Ito ang classic provision ng ating Rules of Criminal Procedure, gayon din ang saligang batas kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang sino mang inaakusahan na makompronta yung testigo laban sa kanya. This is part and parcel of due process. Ano yung impact nun, sir, kung sakaling may mga nag-testify sa House na ibahin yung kanilang testimony? Kailangan nila ipaliwanag yun kung ba't nagkaroon ng pagbabago sa kanilang testimonya. Kung sakasakali mangyayari yan, pero ayokong pangunahan. Pero sir, yung significance na mismo sa Pangulong Duterte yung magde-defend ng ground war, anong kahalagaan mo, sir? Hindi ko na ikinagugulat yun dahil kung maalala mo, ginawa na rin yan ni dating Pangulong Aquino, the late former president. Nag-attend siya ng pagdinig ng Senado, pinaliwanag din niya, ginastify niya yung kanyang mga aksyon, yung kanyang ginawa at hindi ginawa. Ito naman ay kaugnay dun sa issue ng SA 44. So bahagi ng ating demokrasya ang pag-attend ng kasalukuyan man o nakaraang Pangulo. Sa kasong ito, nakaraang Pangulo. Sir, is there any certain protocols considering na si Duterte, former president, will he be treated as any other ordinary resource person? Sino man ang resource person, dating Pangulo man, ordinaryong Pilipino, marapat tratuhin ng may paggalang, respeto at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Pwede rin siyang ma-subject to contempt? Ayokong pangunahan, pero wala akong nakikitang dahilan sa ngayon para gawin o mangyari yan. Dahil ang inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa, at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon nang hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan o init ng ulo. Sir, is it best na si Pangulo mismo, si dating Pangulo mismo yung magpaliwanag ng kanyang ground war? Bakit hindi? Pero may mga ibang detalye siguro na mas alam ng mga nanilbihan sa ilalim niya at siyang mas makakapagsabi kung sino-sino nga ba yon. Sir, may pinag-usapan ba kayo paano dapat i-handle yung investigation? Paano yung maging flow ng investigation? Wala. Pinaubayan niyo lahat kay Senator Coco? Pinaubaya ako kay Senator Pimentel at buwang kumpiyansa ko sa kanya, hindi lamang dahil siya'y batikan ng senador, pag-graduate na nga, pero dahil abogado rin siya at hindi lamang ordinaryong abogado, bar top notcher pa. No special treatment for Digong, sir? Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Or sir, ano exemption or mas lax yung protocol regarding to him pag nagsalita siya? What do you mean by mas lax yung protocol? Naging bahagi si Pangulong Duterte ng Kongreso. Nag-congressman siya, magkasabay kami noong 11th Congress. Alam ni Pangulong Duterte ang rules of procedure ng Kongreso. Meaning, will he be allowed na statement lang tapos walang Q&A sa kanya kung ayaw niya mag-Q&A? Ayokong pangunahan pero inaasahan ko na magkakaroon ng pagtatanong. Sir, yung akbayan, may panawagan na mag-indefinitely muna si Senator Bato and Bongo kasi nga, isa sila sa may role dun sa war on drugs at may allegation against them kasi daw may parang conflict of interest and at the same time baka ma-undermine yung credibility ng investigation. Hindi ito investigasyon kaugnay ng paggawa ng isang krimen. Wala pa tayo doon. Ito investigasyon pa lamang ng Kongreso at ng Senado kung saan wala pa namang kasong inihain o sinasampa.
Kaya sa pananaw ko, walang dahilan para gawin nila yan sa ngayon. Kaugnay ng kanilang partisipasyon sa pagdinig, miyembro sila ng Senado at dapat nalalaman na rin nila yung papel na dapat nilang gampanan bilang miyembro ng Senado at bilang isa rin sa inaakusahan. Ika nga, pag dumating yung punto na sila'y magsasalita kaugnay sa anumang personal knowledge na alam nila, kaugnay sa pinag-uusapan sa pagdinig, I will presume that they will be stating these facts on their oath as a member of the Senate without need of actually taking their oath. So bibigyan sila ng chance to defend themselves sakali may allegation against them. Of course. Mabibigyan sila ng pagkakataong magtanong o hindi man mag-assert ng personal knowledge nila o nalalaman nila kaugnay sa bagay na ito. Marahil magandang pagkakataon din yan para mabigyan sila ng pagkakataon. Mabigay yung kanilang panig sa isyong ito. Dahil nga, bugso ng inter-chamber courtesy ay hindi nila kinakailangan dumalo sa Kamara. Sir, ano lang pong reaction nyo sa mga nagsasabi na baka hindi maging fair kasi iimbestigahan din or kasama sa mga involved yung fellow senators po ninyo? Siguro makapag-uhusga na yan yung manonood ng pagdinig. Para sa akin, ito na ang pinaka-fair. Kaya nga si Senator Pimentel ang mag-chair ng komite. Kaya nga Blue Ribbon Committee ang mag-chair bagaman recess kami at kumuha ng motu proprio jurisdiction sa isyong ito. So hindi naman magagamit sa pamumulitika yung Senate hearing considering marami doon kung di man pre-electionist tumatakbo pa a certain position. Politics is the art of convincing other people according to Aristotle. So anything we do, we're actually engaged in politics. Tumatakbo man tayo o hindi. So pagkakataon yon sa parte ng mga senador, re-electionista man o hindi, na kumbinsin sino mang nanonood, sumusubaybay, kaugnay ng kanilang pananaw at punto de vista sa bagay nito. Sir, kayo po mag-attend sa panel? Hindi ko pa alam. Dahil kahapon ko lang nalaman din yung schedule. How do we protect the Senate as an institution dito sa proceedings? That is the main job of the chairman of the subcommittee, if at all, Chairman Senator Coco Pimentel. Primordial intention should be to protect the institution and make sure that the rights of everyone invited, including the members of the Senate, are protected. And not being used as in politics? Again, politics is part of daily life, and for me, let the people be the judge of that. Pag ginamit nila yung pwesto nila kung sakasakali para protektahan lamang yung sarili nila laban sa interes ng kanilang opisina bilang senador, hayaan mo ang sambayanan din ang humusga ng bagay na yan kaugnay ng individual na mga senador at hindi para sa akin na sabihin gagawin nila yan o hindi nila gagawin yan. Sir, Isang Monday lang or pwedeng dalawang? Depende sa takbo ng pagdinig. Mahirap namang sabihin 2 lang, 3 lang o 4 lang. Pero ang nasabi ko lamang kay Senator Pimentel ay ito. Mas pipiliin ko na magkaroon ng pagdinig habang recess at nang hindi gaanong maantala yung aming budget deliberations at para hindi kami maakusahan na hindi pinagbibigyan yung mga pagdinig kaugnay nito. sir, how about joint investigation with House? As I said, while tempting, there is no provision in our rules, nor is there a provision in the rules of the House for that to be done at this point in time. And given that we are on recess, we are not in a position to amend our rules in that regard. Yung sinasabing malabay kam, iba yon. Merong panukalang batas na pinag-uusapan at nire-reconcile. Dito ay walang panukalang batas at walang nire-reconcile. So sa ngayon, wala kaming rules na magbibigay ng kapangyarihan o ng procedure para magawa at gawin yan. Sir, ano po kung pinayagan na ng korte si Pastor Kibuloy? Ayan na nga, sinasagot na eh. Just in, habang nagsasalita ka. Ay hindi, nalaman namin kaninang umaga pa actually na pinayagan na ng Pasig Court si Pastor Kibuloy na mag-attend sa pagdinig bukas. Kinausap ko na ang Senate Sergeant at Arms para tiyakin na magiging swabe at walang problema ang pagtanggap sa kanya ng Senado, kabilang na ang kanyang seguridad at pagpasok dito habang nandito siya at habang nagdidinig ang komite. So dagdag security tomorrow, sir? Or? Hindi naman dagdag, inayos lang namin yung arrangements na hindi naman lahat yung buong batalyon ay papapasukin dito na puro armadong nandito. Hindi naman na kailangan siguro yun. Susunduin ba siya, sir, from or Dadalhin siya rito. Yeah. Dadalhin siya rito. Sasalubong nagdasal. Lahat naman dinadala dito at hindi kailangan sunduin ng Senado. Para yung seguridad niya mula sa detention facility patungo dito ay responsibilidad pa rin ng BJMP at ng Philippine National Police na mas kapable gawin yon kumpara sa ating Sergeant at Arms. Mag-attend ka, sir, tomorrow?
Hindi ko pa rin alam. SP, Pero malamang nandito ako. SP, well, wala dun sa rules nyo yung joint hearing. Is there any prohibition? Wala rin. Pero bagaman walang prohibition, wala rin probisyong pwedeng gawin yun. So, ano yung rules? Sino magpe-preside? Sino pwede magtanong? Gaano katagal? Paano yung record? Sino ang secretariat? Sino magta-transcribe? Malilit na bagay man tingnan, pero komplikado actually kung ating titingnan. Dahil ito ay nagpo-provide ng tinatawag nating orderly procedure sa mga committee deliberations na baka magkagulo lang o magkainitan o magkairitahan kapag hindi klaro at maliwanag yan. Si VP Sara, sinabi niya hindi daw siya unbecoming, unhinged, or unusual. Ano pong reaction? Well, magkaiba kami ng pananaw kaugnay sa bagay na yan. Iwanan na lamang natin siguro doon. Sir, according to DOJ Secretary Remulla, they are looking for the possible legal consequences nung naging banta ni VP Sara na ipahuhukay ang bangkay ng dating Pangulo at tatapon sa West Philippine Sea. Bilang abogado, meron bang possible legal consequences? Hindi ko alam. Ang pagbabahagi ng intensyong gawin ng isang posibleng krimen nang walang overtax, marahil hindi pa tumawid dun sa linyang yon. Pero mas alam siguro ng DOJ kung ano pa ibang kasong pwede nilang maisampa kung sakasakalit. At ayokong pangunahan ang DOJ. Matagal-tagal na rin naman ako hindi nagpa-practice. So mas bihasa si Secretary Remulla, Boying siguro sa bagay na yan sa puntong ito. Sir, yung meltdown ni VP Sara, Yung ano? yung meltdown niya, yung mga binanggit niya. Ikaw nagsabi niya na. Do you think that should determine her fitness to be, sabi nga ni Sen Coco kahapon, being the spare tire of the government? Walang probisyon para dyan ang ating saligang batas. Kung susuriin nyo, ang fitness kaugnay ng kalusugan ng isang opisyal ay binabanggit lamang sa saligang batas kaugnay ng Pangulo, hindi ng ikalawang Pangulo. Kung maalala nyo rin, ang probisyon ng ating saligang batas patungkol dyan ay nagsasabi na ang mayoriya ng gabinete ng Pangulo ay pwedeng sumulat sa Kongreso at magsabi na hindi fit kalusugan-wise ang Pangulo. Pero walang parehong probisyon kaugnay sa Vice Presidente. So, yan ay a gap o gray area kaugnay sa ating procedure at saligang batas at batas na umiiral. Sir, kung may plano siya sa 2028 election, suicide ba hindi naman? Hindi para sa akin sabihin nyo, natuto na ako sa halalan at sa tagal ko sa politika na ano man na nangyayari na mahaba pa ang panahon bago ang eleksyon ay pwede pang magbago, paakyat man o pababa. Papunta sa direksyong nais nating tahakin o nais niyang tahakin bilang kandidato o kabaliktaran nun. I have seen bigger issues actually do a 180-degree turn compared to this one. Ano ba bang sinabi niya kanina? Hindi ko narinig. Pero sir, sinabi niyo din ba earlier, ba parang walang effect yun sa opisina ng Pangulo, pero may effect sa Vice President? Ang sinabi ko yung walang epekto yung sinasabi niya sa ekonomiya at sa bansa sa ngayon. Dahil kung nagbabangayan man, kinorek ko nga, hindi nagbabangayan ng Pangulo at ikalawang Pangulo. Nagsasalita lamang ang ikalawang Pangulo laban sa Pangulo. At ang Pangulo hindi naman sumasagot. Hindi naman nakikipagbangayan ng Pangulo sa kanya. Siya lamang mula sa panig niya. Kumbaga ay one-sided ito. Walang epekto ito sa aking pananaw, sa ating ekonomiya, sa stabilidad, seguridad ng ating pamahalaan. Pero kung sakasakali may epekto, sa kanya mismo at sa kanyang tanggapan. Tulad na nakita natin mga komentaryo kaugnay sa ginawa niyang press conference ng mga nagdaang araw. Okay, thank you, sir. Sir, salamat. Thank you. Wala. Ano announcement ko? Kayo, sir. Pwede ko pong Hingin namin yung document.